Samantalang ako yung nagbe-video mga lods. Ayan ang nangyari. Nako, patay tayo dyan mga lods. Ayan no. Habang katatapos ko lang manghuli ng i-deliver natin dyan. Yan ang nadatnan ko mga idol. Yari. Nako. Patay tayo dyan boy. Kaya mag-anak mo ba si Mang Kanor? Ha. Nako, yari. Yan mga lods, talagang mga mature dyan. Kaya lang hindi ko na i-out yan mga idol. Kasi binilang ko yung natin ano na lang. Nasa na lang to. 15 piraso yata o 16 ito. Yung nasa cage na to. Tapos sa kabila, parang 4 na lang yata o 3. Mga ganun mga lods. Let it, bang, bang. Pala, pakikita ko sa inyo yung pinagpuyatan ko kagabi. Mahilig tayo mag-drawing mga lods So, bumili tayo ng mga pintura sa Lazada. Natalia yan. Although mayroon pa naman ako dito. Ayan. Ayan. Mataas meron pa rin. Basta mga gamit ko ng mga lods. Tingnan natin yung dinrawing ko kagabi. Mga lods. Ayan. Sliding. New version ng pinto. Mga lods. Tingnan natin. Nasa na? Ayun mga lods. Diba? Yan yung obra maestra natin. Mga lods. Yung natin. Yung timbahay natin mga lods. Pati ito binigay lang ni Doktora yan. Pati yung cabinet. Ito. Yan. Minassemble ko lang. Ako rin gumawa sa clinic dati niya ito. Pati ito mga lods yan. Ayan o. Transparent yung tawag niya ito. Polycarbonate mga lods. Mga lods, sakit na tayo. Tingnan natin yung ating mga ibon. Ayan, timbahay natin na maraming ukay-ukay mga lods. Kaya hindi na kayo kung maraming ukay dyan. Ayan. Ukay-ukay. Ito yung munting natin. Munting ibunan. Totally nilipat ko yung mga na yan. Then na. Pasok tayo sa ating Yeah, masikit. Yan, kung mapapansin nyo mga lods, wala na masyadong laman. Yan. Nilipat ko dun. Kasi ito, ihahanda natin sa to. Ihahanda natin sa yung bago natin mga cakes. Mga ito. I-prepare natin itong cakes na to. Yan. I-prepare natin para sa mga bagong cakes. Yan. Kesa na kumaingay kasi tabi lang tayo ng kalsada mga lods. Anong ginagawa ng dalawa na to mga lods? Mga lods yung natin. Yung ating munting ibunan. Idol. Ayan. Isa na kayo mga lods kasi hindi ako sanay na napapatingin ako sa sa monitor
nag-shot glass ako yela na. Ayan mga lods, nakikita nyo ba yung ano, nakikita ko nagduduyan, ayun o. Kaya white type na personata na itim ang ulo mga lods. Ayun o, nakapang-pwesto kasi mga lods, ano lang ang natira sa ibon natin. Ayan, 5 piraso. Kasi nandun na sa labas. Dun, sa may kabila. Ito lang yung ibon na natin mga lods. Mga lods. Babalik ka rin ko yung camera mga idol. Ayan mga lods. Yung mga ibon natin, ayun na, i-up na natin yung mga totally 16 pieces na lang yata to. Tapos sa kabila kundi 4, 5 na lang yun mga idol. Sa kabilang cage, kaya totally kung mali ako mga 20 o 21, mga ganun na lang kasi minsan nakatago lang yan. Ayan ang ating mga natirang mga kits na mga solid pa rin mga lods kasi dyan ko nilalagay yung mga maganda yung katawan, kumbaga sa mga goods yan, dyan yan good size, tapos basta maganda mga lods. Dyan ko inaano kasi maganda sa yung i-picture na na-anggelan ko ng maganda, pati yung paligid niya maganda, kaya okay na okay dito yung mag-video mga lods. Kaya siguro hindi mo na ako mag-out ngayon mga lods. Depende na lang sa usapan mga lods kasi ito mga solid na nga talaga to. Alam mo yung mga pinopotential ko talaga to na gagawin mga breeder. Although marami iba na ipamigay na natin kaya ganyan talaga mga lods. Kaya nilagyan ko ng to mga lods nest box kasi parang nabababreak ko talaga na napipil ko na maano sila alam mo yun yung ma-out sila kaya yun. Tapos ito mga lods nung kasagsagan kong nagsasalita kanina napapansin ko na yun yung isang normal na big size pero mga magulang yan mga mataas na yung bloodline. May napansin ako dun sa yung rainbow na 50%. Totally hindi nga matanggap ng iba na yan Chinese rainbow yan Pero yun hindi naman natin sila pwedeng pilitin sa mga ganon. Basta ako nakikinig ako dun sa alam kong marurunong talaga na mga nagsasabi nun. Although yun, bagong pauso yun nataon lang tayo mga lods, meron tayo. Kaya ayun, tawag doon nila rainbow Japanese rainbow. Ako naman tingin ko lang dati doon lang dilute, diba mga lods kasi lang naman talaga ang rainbow naman talaga dilute yan papunta sa dilute tapos nagaluwalo kulay kaya nabansagan lang na rainbow pero sa katotohanan linyada siya ng dilute, diba mga lods ngayon mayroong maaaring nasa Japan siya ngayon, nagkaroon siya ng ganyan. Kaya siguro tinawag na Japanese rainbow mga lods. Kasi iba siya doon sa rainbow na normal. Yan. Ngayon, kung may mali man akong termino, kagaya na sabi ko, green series, pasensya ka na lods kung sino ka man na kasi nakita ko puro green siya. Tsaka lahat ng nakita kong mga tinatawag nilang Japanese rainbow na nataon meron tayo, puro green. Kaya natawag ko siya ang green series. Ngayon lods, kung medyo mali sa iyo, pasensya ka na. Kasi ako may mga nakakausap din ako marurunong. Ang tawag nila green series. Ayun mga lods, iwan na natin yan. Ito na yung kanina kinanani mang kanor yung yan. Kaya naglalagay ako ng nest box kasi sobrang gulang na tong mga to Ayan mga lods, yan, hindi lang iisa yan si Mang Kanor. Diba ayan, yan yung mga lods na pero to rainbow to kaya lang pa siya
may yung scallop niya, ayan o, yung ano niya, gray wing pa. Totally yan, mga tinatanong ko yung mga marunong, kinukonsider nilang rainbow yan. Ayan, tira, mangkanor, ayan o. Kaya pala ito kanina, napapansin ko mga lods, pumapasok sa nest box. Di ba, no? Ayan, pababayaan ko lang sila na bahala na sila kung sino yung magpares. Kasi yung isang araw may nakita din ako eh. Kaya yung butas nung nasa likod eh. Para hindi masyadong disturbing. Kailangan mo munang umikot para makapasok ka sa loko to si Mang Kanor Nakailang ka na Mang Kanor. Ayan mga lods. Ayan. Palaisipan sa akin kung ano magiging niyan, mga supling, kumbaga, magiging ibubuga kasi Blue Series. I-correct mo ako, Lods, yung nagko-contesta sa akin. Correct mo ako kung mali ako. Kasi tingin ko rito, Blue Series na Cobalt. Cobalt Blue yun, yung normal, mga Lods. Pero ang magulang nun, mataas yung bloodline. Siguro nakukuha nila doon sa ninuno. Tapos yung rainbow na yan, alanganin siya mga Lods eh. Kaya siguro, para wala tayong issue, di ko natatawaging rainbow yan. Alang-alang kay Idol. Kasi hindi natin maiwasan ganun may marunong, naman. Nung tinignan ko naman, ewan ko, basta ako, makikinig ako dun sa mga unang-una mga Lods, yung Japanese rainbow, naghahanap akong libro nun, wala pa akong natatagpuan. Ang nakikita kong nagsasabi ng mga ganyan, yung mga ekspertong mga breeder. Ayun, yun yung Tapos sa mga bilihan, minimension nila yan, mga ganong klase. Totally, kamukha sila ng mga ibon natin. Kaya sabi ko, Japanese rainbow pala yun. Kasi dati tawag ko doon dilute lang. So ngayon, para, kasi ako naman mga Lods, mapagbigay tayo eh. Di ko halimbawa, hindi matanggap na rainbow yun. Sige, tawagin natin dilute. Yan, siguro naman walang yan. Walang magiging issue to. Kasi tayo naman mga Lods, lagi kong sinasabi, hindi naman tayo eksperto. Tsaka hindi tayo nagdudunong-dunungan. Bago natin anuhin yan, nagre-research tayo. Tapos hindi ako nahihiyang magsabi mga Lods. Pinapanood ko yung marurunong nagsasabi niya. Bago sa pandinig ko, yun. Susubaybayan ko yun. Ayun, siguro naman, sa dami ng napakinggan ko, na tinatawag nilang na Japanese rainbow, siguro naman, mas naniniwala ako doon. Kasi ang Japanese rainbow, wala akong masyadong makikitang blue Kaya natawag siyang Green Series. Pero kung mali ako ron, tinatanggap naman natin yan mga Lods. Hindi naman tayo, kaya nasabi ko, hindi tayo eksperto. Kung mali sa iba yun, okay lang yan. Walang issue kasi ako, hindi pa ako nakakakita ng libro ng Japanese rainbow. Tapos meron din ka-Lods natin na nagsabi, sa akin lang daw na ringgan yun. Hindi ako nagkakamali, si Cabrera yata. Shoutout ka na lang, Lods. Ayun, medyo yung parang medyo questionable sa kanya. Pero hindi naman siya tutol, mga Lods. Hindi naman siya kasi parang ako ganito, may nagsabi na rainbow follow sa mga ka-Lods natin. Sabi niya baka magkaroon daw ng rainbow follow kasi yung follow mga Lods pula mata so ibig sabihin kung sa naintindihan ko rainbow na pula mata, parang ganun ang dating nun. Kaya sabi ko wala pa akong nakita nun. Nung nag-research ako, talagang wala pa. Pero may possible, may lalabas na gano'n mga Lods. Kasi yan wala namang katapusan yan Malay mo, may kasi mga Idol, ito para sa mga kagaya ko na hindi naman tayo perfecto o magaling pa sa pag-iibon mga Lods. Kasi yung mga eksperto mga Lods, di ba nga kumukuha sila ng genes ng ibang hayop. Parang ganito mga Idol. Yung tinatawag na liger, di ba? Di ba yung tiger?
May pagka, ano yun, yung parang tiger ang dating. Parang may mga guhit-guhit, gano'n. Sabihin, may, anong tawag doon, baring yung katawan, kumbaga sa ibon. Pero yung tigre, wala. Pinagsama. Di ba, no? Pinagsama nila ngayon. Nagkaroon yung leon ng ng baring o guhit-guhit. So yun ba, sasabihin mo, walang ganitong ginawa na nga ng tao, mga idol, di ba, no? Kasi sa totoo lang, ang tao, mga scientist, tawag ko nga dyan, mga baliw na scientist pinakikilaman nila yung yung gawa ng Diyos na hindi dapat. Kasi sa Biblia, huwag mong pagsamahin ng magkaibang uri ng hayop. Karumal-dumal yun. Kaya yung ako, pasensya na mga lods yung nakikita nyo na African lovebirds, tapos pinapakasta sa sa parakeet, so sa baji, yun, huwag nyong gagawin yan mga lods. Masama sa harap ng Diyos yan. Magkaibang hayop yan o ibon. Ayaw ng Diyos yan kasi kaya nga nila lang na magkaiba yan kasi iba nga yan. Iba yung alps, iba yung kits, di ba, no? Yung baji, iba yun. Yung iba nag-experimento. Ako, huwag yung gagawin yan mga lods. Kasi ako mga idol, lagi akong bumabase sa Biblia para safe tayo. Kasi ang Biblia kasi guide dyan ng tao sa buong mundo. Mga idol, ito parang trivia lang natin. Tandaan nyo mga lods, sa buong mundo, pag sama-samahin mo man lahat ng libro, tapos iparis mo o itapat mo yung Bible, hindi pa nagagawa ng tao nakasulat na sa Biblia. Kaya so pinaka the best na guide, Biblia. So ako ginagawa ko minsan mga lods, Biblia at saka science. Kasi ang Biblia mga lods, science yan history, science, basta andyan na lahat. Mathematics din yan mga lods. Ngayon, anong ginagawa ko para hindi ako maligaw? Kasi mamaya, masama na pala sa Diyos yung ginagawa natin. Hindi natin alam. Nag-iibon tayo. Kung ano pinagparis natin. Kakasala tayo. Kaya ako, ginagawa ko science to Bible. Ngayon, pag nakikita ko yung ginagawa ng science, hindi umaayon sa Biblia, hindi ko ginagawa yun, mga lods. Yun, kagaya nung di ba, no? Yung sa magkapatid na, tawag nito, yung sa tao, kahit sa tao mga lods, umpisa natin sa tao papunta sa hayop. Di ba pinaintulutan ng Diyos dati yon na si Adan tapos si Eva. Si Eva lalaki yan mga lods, baka hindi nyo alam, lalaki yan. O paano siya naging lalaki? Kinuha sa tadyang nung lalaki. Si Adan lalaki yan di ba mga lods? Di galing sa kanya. Ito yung laman ng aking laman, di ba? Dugo ng aking dugo, buto ng aking buto. Sabi niya, ito, gagamit lang tayo ng verse mga lods para lang maintindihan niyo yung punto ko kasi pinaka the best na guide yung Biblia mga idol. Di naging mag-asawa. Ito, walang to mga lods walang, alisin natin yung green-minded. Yung masabihin si Adan, inano niya yung sarili niya kasi galing sa kanya yun di ba? Kasi binigay ng Diyos sa kanya yun kasi wala siyang kasama. Nagkaanak sila, ibig sabihin inano niya yung sarili niya di ba? Parang pangit kumbaga sa kolokyal na ito walang bastusan mga lods parang nagsarili ganun kasi kinuha sa tadyang di ba higit sa magkapatid yun, di ba mga lods? Ito karunungan ng Biblia to mga idol di ba higit sa magkapatid yun? Kasi kanya galing yun di ba pinatulog siya, kinuha di ba mas higit sa kapatid yun, galing mismo sa kanya yun, sa laman niya, sa dugo niya. Kaya nga ang tawag natin pag nakakita tayo ng salbahin tatay, ni-rape yung anak dugo niya hinahasa niya parang gano'n. Pasensya na mga lods sa termino lang para lang maintindihan niya inabuso niya. Kaya ba't natin nasasabing gano'n? Kasi galing sa kanya. Pero niluwal na, gumamit na silang dalawang tao, babae lalaki na yun, hindi na magkamag-anak yun tapos anak, di ba, karumal-dumal. Pero nung unang panahon yung mga lods, yan, napahintulot ng Diyos yan, mapa sa tao, mapa sa hayop.
Pero sa hayop mga lods, walang bawal dyan. Pagkapatid, pag paparisin mo, walang bawal dyan. Hindi ako, naghahamon ako ng na kahit sa batas ng tao, anong nagbabawal sa batas ng tao. Kasi sa Biblia, wala ang bawal yan eh. Maghanap kayo ng batas ng tao na pinagbabawal. Bawa, may aso ka. Nanay niya, tatay niya, o magkapatid, binread mo na nakulong ka. Sige, walang bawal na gano'n. Ang nagiging lang natin, naisip natin, inbreeding, gano'n. May depekto. Mga lods sa yun, sa tao yun. Inutos yun sa tao. Kasi noong unang panahon, inutosan dalawang na yan, pinagsama ng Diyos na yan, si Adan tsaka si Eva na magpakarami kayo. Kung saan magagaling yung mga kundi magkakapatid yun, mga lods. Diba, no? Pero nung marami na, binawal na yun, mga lods. Kasi marami na masama naman yun. Hindi kayo dadami yan, hindi magbabago yung itsura nyo pag kayo-kayo lang. So, nung sobrang dami na, bawal na yun. Pero sa ibon, mga lods, o sa hayop, walang ganon. Ang bawal ng Diyos sa hayop, mga lods, yung magkaiba. Kagaya na ginagawa ng mga, ito tawag ko talaga, mga baliw na scientist eh. Yung donkey, tapos kabayo. Diba, no? Nagsasama nila yun eh. Kaya nga merong ako kung yung isang Pinas yung si donkey yata yun. Basta may mga ganung mga ginagawa yung tao, mga lods. Bawal yun. Kasi magkaibang species yun, mga idol. Pero maldumal sa Diyos yun. Kasi parang lalabas. Marunong ka pa sa Diyos. Ginawa niyang ganyan. Tapos ikaw magkikreate kang ganyan. Kaya lang minsan, dahil sa kalikutan ng isip ng tao, kasi meron talaga sobrang talino. Hindi na tama yung talino nila eh. Nakagawa sila yun. Pinaintulot na ng Diyos na magkaroon ng ganon. Napapaintulutan na. Kaya minsan, eto, obserbahan nyo. Yung lahat ng lilikot ng tao na ayaw ng Biblia, mahina buhay eh. Mahina buhay niya, mga lods. Ito, sample lang hindi naman eksaktong na bilang. Yung normal na tigre, halimbawa, kaya siyang mabuhay ng 20 years. Ito, mga sample lang to, halimbawa, mga lods sample lang. Halimbawa lang 20 years. Yun talaga yung binigay ng Diyos na buhay niyan talaga. Pinakialaman nila, pinaris mo sa hindi niya kauri. Baka abutin lang yan 10 years o 5 years gano'n. So, mag-research kayo kung hindi totoo yung sinasabi ko, mga lods. Ganon din sa halaman, mga lods, baka hindi nyo alam. Di ba may natural na ginawa ang Diyos, buto. O kaya yung sanga. Pero sinutukoy sa Biblia, mga idol, buto eh. Seeds, kumbaga. Binhi, yan tinatawag eh. Yun, halimbawa yung mangga, yung natural na mangga, tinanim mo ngayon. Buto. Yun, tumatagal ng meron nga nagkakaroon centennial tree, di ba, mga lods? Bakit nagiging centennial? Ibig sabihin, para maging centennial tree ka, maabot ka ng 100 years. Pag 50 years, antigo na yun. 100 years, centennial na yun, mga lods. Di ba, may mga ganung puno? Ba't sila umahabang ganon? Kasi tama yung prosesong ginawa. Di ba, no? Tama yung process na ginawa. Yun yung gusto ng Diyos talaga. Manggaling sa binhi. Tsaka natin tingnan yung ginawa ng tao. Di ba yung tao kumuha siya ng ano bang tawag niya ito? Marketing. Di ba? Kumbaga, kinloan niya. Cloning ang tawag dyan, mga lods eh. Kinloan niya. Binarkot, gano'n. Kumuha siya ng bata yung puno. Tapos, yung sanga nung tawag na ito, mangga. Magulang na yung mangga, kumuha siya ng sanga doon, kinabit doon. So kung yung magulang yung pinagkuha na, bubunga yun, mga lods. Kaya makikita nyo ngayon, ito, palasak na sa atin to eh. Baka iba sa inyo, napag-aralan to, di ba, no? Napakalit ng mangga, namumunga. Di ba, natutuwa tayo kasi mabilis siyang mamunga. May napanood nga ako, basta pagkakabit mo tapos sumasabay yun, mga lods. Pag namunga yung malaking punong pinagkuha mo, bubunga rin yung pinagkabitan mo. Kahit bata yung puno niya, tapos yung sanga magulang, bubunga yun. Kaya lang ang consequence ng mga lods,
hindi sa kasing haba ng buhay nung mangga talagang ayon sa nature na yung pinahintulot ng Diyos na natural kesa yung nilikot ng tao. Kung yung mangga na natural maabot na centennial kung di mo papatayin. Itong ano na to, mangga na minarketing lang. Ito, tanungin nyo sa mga nagmamarkot, alam nila. O baka may nanonood sa inyo marunong sa halaman. Tanungin nyo sila, hindi sila umaabot ng mahaba. Parang ang pagkatanda ko, matagal na yata yung 10 years. O 8 years, mga ganun. Di ba, no? O, di, ang layo ng diferensya. Kusang namamatay yun, mga lods. Pag umabot sa age na gano'n, namamatay yung kusa. Hindi siya tumatagal. So, siguro may nakakasurvive pero marami ng mismong mga nagmamarkot ang nagsasabi. Kasi may nagtatanong dyan eh. Hindi siya kasing haba ng buhay, no? Kung mangga man yun, na talagang mangga. Ayun, mga lods. So, ba't pa tayo napunta rin mga idol? Saan na tayo napalaot? Ayun, dahil doon sa salitang yun, yung Japanese rainbow na yan, yung pag-aasawa ng mga magkapatid, yung iba sabi bawal daw. Walang bawal dyan. Basta magkauri sila kung parehas parakits. Pagsamahin mo, walang bawal dun. Magkauri sila eh. Although take note mga lods yung parakits na salita, may big bird dyan, tsaka may small bird. Kagaya ng alaga natin, yung small bird. So sa mga ganyan, kahit magkapatid dyan, kay hindi, kay magpinsan, magnanay, pwede yan. Wala namang kautosang karumal-dumal sa Diyos yan eh. Huwag lang African o kaya parakits, gano'n. Pagsamahin, masama yun. O kaya, may nakita nga ako, kakatil, mga lods eh. Kakatil yata versus Baji o African. Basta may gano'n. Huwag natin gagayaan yan. Hindi tama yun. At ang totoo, wala pang nakapagpalabas nung lahi nun. Siguro pwede silang makagawa nun kung scientist ang gagawa, yung kaya nila yun. Kukuha ng genes, di ba, no? Ang science kasi, yan pinahintulutan ng Diyos yung mga kaisipan ng mga yan. Makakatulong yan, kaya lang yung iba, ginagamit sa hindi tama. Parang yung mga lods, kung mali ako dun sa matagal na kasi itong napanood ko eh. Yung tao ngayon, yung mga similya mo, baog ka. May buhay na similya yan, hindi nga lang nakakaabot sa ovaryo ng babae. Hindi ako marunong sa ganun, mga lods, napanood ko lang to. Ano yung maganda sa siyensya? Pinipili niya yung similya ng baog, tapos i-inject doon sa babae na normal, hindi naman wala na diferensya. Ewan ko lang kung may baog na babae na kaya rin nila. Kahit baog yung lalaki, ito yung napanood ko, baog yung lalaki, i-inject yung similya niya, magkakaanak. Pinipili nila yung malalakas na similya. Ganun, mga lods. Tapos, buntis na yung babae. Yun ang kagandahan sa siyensya. Tapos meron pa yung parang may sakit ka, may sa lahi mo, minsan may mga sakit na mamana natin. So para hindi mamana yon, may ginagawa sila sa yung binhi ng tao eh. Grabing yun mga lods. Sobrang liit no na hindi na kayang inikin eye natin, hindi na kayang tingnan yon. Mga pan-science na microscope na nun. Kung anong tawag doon sa telescope na yon. Nabibiyak nila yon. Diba yung chromosome ba yun? Basta yung genes na 23. Shout out na lang kayo kung alam nyo yun. Basta 46. Yung natin ganun eh. Hindi ko lang kung nakalimutan ko na kasi matagal ko na napanood to eh. Chromosome ba tawag yun mga lods? Shout out na lang kayo, comment na lang kayo kung anong ibig sabihin na yung 23 yun. Kaya pag pinagsama yun, magiging 46 yun yung tao mga lods. Mabubuo siya. So ngayon, pag may mahina doon na isang, hindi ko lang kung chromosome nga tawag doon eh. Yun, pag may defect yun, tapos napunta doon sa isa, di ba, pag nag-make yung tao, nagsama, yun. Minsan, merong depekto yung bata pag lumabas. So, ang science, kaya na nilang yun. Gusto mo magkaanak lang, yung walang ganun. Pipili sila ng similya mo, yung perfect na walang tama. Yung malalakas na
Sabihin, walang diferensya. Oh. I-inject nila sa babae, pipili rin sila ng kagaya ng ano. Pinagsasama yun. Kaya paglabas ng bata, walang defect. Ayun, yung shoutout sa mga doktor. Kung may doktor na nanonood, alam nila yan. So, ba't na naman tayo napunta doon, mga lods? Dahil sa ibon. Pinaano ko lang yung yung kabawalan tsaka hindi bawal, mga lods. Kaya ako, susunod doon sa, yan, libro kasi yung Bible eh. Doon ako susunod kasi para safe tayo, mga idol. Di ba? Ganun lang yung mga lods. Hindi ko na tuloy na shoutout si Idol, si Idol Rose. Kamodo yata. Kamodo ba yung ang pangalan? Shoutout sa Lods kasi itong oras na to baka nasa kanya na yung ibon, mga Lods. O baka nga kanina pa nasa kanya yung ibon kasi nag-e-edit pa lang ako, mga Lods eh. Kasalukuyan ko palang So yun, shoutout sa Lods. Salamat sa mo ng ibon, sa pagbili mo. Hanggang sa uulitin, mga lods. Tapos yung mga mga lods, yung gusto pang kumuha ng ibon, na lang kayo, punta na lang kayo sa chat. Huwag na sa mag-hello na lang kayo dyan. Hello, location mo lods, yun na lang. Tapos punta kayo doon. Tingnan ko kung meron pa akong may ibibigay sa inyo. Kasi meron pa akong kausap eh. Ano pa yata yun? Nadagdagan pa nga eh. 5 pa yata. Unahan na lang kayo kung may out pa ako dito, pero parang tingin parang baka yan huwag muna eh. Gusto ko pababain ko muna yung mga mga lods, lalo na di ba tayo, magpaparapol tayo. Ito yun, mga lods, lalagyan ko ng konting konting amount para di na rin kayo mahirapan sa sasagutin ko na yung yung pamasahe. Lagyan natin kahit konti, tapos 2 pair yun. Siguro tingnan ko rin kung ilan yung ipapaano natin. Tapos kada natin, lagyan natin ng amount. Kahit konti lang, pamasahe lang, mga lods. Kasi alam nyo naman, wala pa tayong wala ko na sinasabi, wala pa tayong pamadyak sa pamasahe, mga lods. Kasi kinakaano ko, baka mamaya. Tingnan nyo, lahat ng kumukuha, puro Batangas, Cavite. Halos karamihan dyan, Bulacan. Tapos may nanalo di ba, taga Pampanga. Ang pinakaswerte ko lang doon sa nanalo ng taga Pampanga, si Daguhoy yata yun, kung ako nagkakamali. Comment ka na lang, Lods. Ang swerte niya, nag-text sa akin, sabi niya, may kapatid daw siyang nagtatrabaho malapit dito sa area namin. So yun, ang swerte ko pa, pumunta yung kuya niya, kinuha niya yung ibon. Kasi gusto niya Sabado wala akong Sabado. Kaya nung gabi pa lang, kinuha na. Kaya yun, swerte ko na lang yun, mga lods. Nagtatanong nga uli kasi may taga-Angeles din yata, taga kanila, sasali. Kung pwede raw. Sabi ko pwede, bakit hindi? Lahat naman pwede. Kaya lang siyempre mag-subscribe kayo, mga lods. Subscribe lang, ganun lang naman ang policy ng kumbaga rules. Subscribe, tapos ang entry, 30 pesos. Ngayon, pinaka the best, 3 ang kunin nyo. Pero tingnan ko rin, baka babaan natin to kung sakali. Tingnan ko rin pag nagparapol na tayo talagang i-out natin na pamimigay. Kuha lang tayong konting pamasahe ng ibon, mga idol. Ganun lang, mga idol. Ngayon, yung gustong sumali, pwede na. Kaya lang, gaya na sabi ko, pabababain muna natin itong mga to. Itong mga kits na to. Totally, kanina binilang ko, naibigay nga natin kay idol yung kahapon. Shoutout sa iyo, Lods. Pangalan yan. Pagtud yata apelido na ito. Reserve, Navy, mga Lods. Yung nakipag-swap siya ng gamit sa kits natin. Pumunta yun Pumunta dito yun. Salamat sa iyo, Lods. Shoutout ka na lang kung pangalan nga. Kasi isa na kayo, mga Lods. Sa dami na kasi ng kausap natin. Minsan mahina tayo sa memory sa ganyan, mga idol. So yun, mga Lods, nakipag-swap siya, pumunta rito. Swerte naman niya nung pumunta siya. Ayun, naka-arbor siya ng sa akin, Lods. Gagawin niya handpid. Dominant yun, solid yun na dominant. Isa yun sa mga magagandang ibon ko, yung dominant na gano'n. Pati nga yung taga Batangas, doon siya nagandahan Ayun, nabigyan ko siya ng isa.
Tapos yung ibon na sinwap ko dun sa gamit. Di ko nababanggitin ko ano yung gamit kasi kaya idol. Swap kami. Siguro may gamit na siyang bago. Si idol mga lods reserve military to. Si lods Guapings Di mo sasabihin magsusundalo to Guapings Kaya shout out sa iyo lods. Dito lang yun, malapit lang sa area namin. Totally, isang sakay lang. Andito na siya. Mabilis lang ang biyahe niya. So, ayan mga lods. Siguro sa mga susunod, baka depende rin kung talagang kailangan mo. Kagaya nga nung yung taga Fairview, yung busy pa raw siya. Ayan lods. Kakaantala mo. Pa-out ng pa-out yung mga kids natin. Ayun, ang medyo problema mo ngayon, ang susunod na mga bata na, mga lods. If possible. Tapos itong nakikita nyo yung mga lods, mga solid to. Hindi 700 ang presyo nito, kaya nga iniiwas ko sila Minsan hindi ko masyado pinopokus. Makikita nyo naman na sila kala mo badge na sa laki Although lahi ng budget yun. Kaya kaya malalaki. Kaya yun yun yung although minsan nasasabi ko nga yung ganyan 1K kaya lang minsan siyempre pag tatlo kinukuha naibibigay ko na rin ng 700 Yung kagaya kita nyo mga lods ba? Nagpa-vlog tayo, kumbaga nagbibideo tayo, biglang sumakay yung isa. Diba Bansagan ko na lang siguro yun pagparising ko na yun para totally dapat kung sana ipares dun sa hen yung na rin yung clear wing na rin, wala nang itim na scallop kaso sinakyan ni Mang Kanor paubayan na natin kay Mang Kanor lods. Babansagan ko na lang Mang Kanor yun, yung ibong ko na yun para remarkable sa inyo yung Kanor na yan. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna at pasensya na kayo. Humaba na naman yung discuss natin kasi di maiwasan mga lods pag pag nagsasalita ka ganyan marami pa akong gusto sabihin kaya lang hahaba tayo ng hahaba. Ang totoo niyan, ang gusto kong i-vlog sana yun, i-update ko yung mga ibon natin. Although siguro ang gagawin ko, pinapakita ko na lang. Tapos sulat na lang. Lumalabas na lang yung mga letra. Ito yung update ng mga ibon natin. Baka ganun na lang mga lods. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna. At maraming salamat sa panonood. Bye-bye.